Bakit madilim? Bakit madilim? Live po tayo ulit. Habang kumakain. Habang wala pang asara. Ha? Wow. Agad na agad. Kaya nga. Magandang gabi po mga kapatid. Dinig niyo po ako Opo. para hindi na ako okay lang. Kasi hindi na ako Hindi ko Israel. Nakalive ka na pala. 10:30 in the evening. Silip-silip na lang ako kasi nandun si Lola, kumakain kami. Nagulo yung buhok. Hindi na sabi na. Ayun. Magandang gabi po. How are you tonight in Israel? Sabay. Mas maliwanag yung cellphone mo. Uy, may viewers na. Hello po. Ito, meron na ako wala pa. Sino yan kaya? Hindi naman nakikita. Nakikita ba? Ay, Hindi kasi ako madalas mag-live. Aray ko. kain po tayo ng mga anong tawag dito? Baka. Pinainit. Pangat. Pangatlong init. Pangatlong init na nga yan. Sa church. Pangalawa pa lang. Ngayon lang sa Panga church. pa lang, panga. Nangihina na yung mga magla-live. Walang tulog. Hindi po kami makakain ng tamang oras. Oo. Kasi maraming ginagawa. Maraming handa. Alas na? 10:30 na ng gabi. Late na to, no? Late na itong pagkain. Dapat alas 6 pa lang tayo kumakain ng gabi para healthy. Nandun tayo nagtatakbo. Naranasan namin. Basta First time ko yung. nag 24 hours na. Mula nung kahapon nung sa akin. Nabalitaan kong tinamaan ng bomba. Hindi na lang talaga direct hit. Tumama yung bomba doon sa bahay ng alaga ko sa harap ng bahay tapos nasunog yung mga sasakyan. Ano yun? Nakita yung yung basyo? O ano? Nakita siguro, wala naman na doon. Pero may Kinuha? butas doon eh. Kinuha, no? Kasi kunin Inaano yun eh. Ini-study. may butas doon. Kung anong niya, saan siya galing, mga ganun. Tsaka delikado din yan. Oo. Yung kagabi, bumagsak yung racket sa tapat ng bahay ng alaga ko. Eh doon ako umuwi. Wow, salamat sa Lord. Salamat sa Lord kagabi, hindi pa ako umuwi doon. Kasi umuwi ako doon lagi pag gabi. After sa Betabot. Talagang Gusto mo ba daw? Ang daming nasira, tapos kahit hindi naman direct hit, yung mga salamin sa bintana, nagtalsikan sa buong bahay. Grabe. Tapos, natuklap yung mga hamba ng pinto. Umangat. Yung, alam mo yun, yung sa sobra, grabe siguro ang lakas nun. Yung kahit nasa miklat ka nun, kung nasa shelter ka sa baba, maririnig din. 8 o'clock yun. At kanina naman,
nag-alarm na naman na tumakbo kami ang layo-layo, masakit sa paa. Bakit na? Kala ko nga kanina madadapa. First time ko kasi yon na naabutan sa labas. Akala ko kasi ang alarm, alas 9 pa. Eh, napaaga naman sila ng... Hindi kagabi, alas 8, pasado. Ngayon, 7 something. Ay, mag-alas 7 pa lang, 7:45 yata yun. Kasi 7:30 ako nandun. 7:30. Nag-alarm naman. Grabe, ang layo ng tinakbo namin. Parang makapunta dun sa shelter. Sisa, ganun. Yan ang mahirap sa sa Hadar. Kasi walang mga maraming shelter. Ano lang kunsang ko. Kunsan namin pala. Ito na kasi. Luma ng Madamat Pangan, Leyten. Late. Late. Kala ko late. Late na tayong kumain. Ano yung sabi? Anong ibig sabihin yan? Bring them on camera. Ewan ko. May balod yan siya sa Hindi naman mailayo sa... Yung mga taga-Israel, mag-ingat po tayo lagi. Lagi pong susunod sa home front command para po tayo ay maligtas. Saka kahit tumatakbo, Huwag magbibidyo. mag-ingat. Wala man magbibidyo. Video nga sana ako kanina kasi madapa pa ako. Bumagsak yata yun sa Tel Aviv. Yung kanina. Hindi ko alam. Ipot ako sa TV. Pero kaninang umaga yata yung alas 4 na bumagsak sa Madam. refinery. Ah, ganun? May 3 namatay. 3 namatay? Hello? Yung Haifa bin na nakalagay. Madaling araw yun, may tao doon? Hindi bahay. Na malapit doon. May bahay ba doon? Sabi mo. Sabi ni Maher, ayun ko. Hindi ko naman. May bahay doon. Malapit doon. Mga ang nandun, mga bilihan. Ewan ko kung anong side ba. Di ba doon nagkumukuha ng lisensya? Lisensya ng driving. Doon di ba, nagtatrabaho yung asawa na insan mo? Ito Iris. Sabi finally. Parang doon yata, engineer yata sa doon eh. Nabulog yung kanin. Patayin ko na yung live ko. Bakit? Hayaan mo lang. Hindi ako marunong mag-live. Kasi pag Sa nag-alarm. sa mga kapamilya ko, okay lang po ako dito. Salamat sa Lord. Salamat din sa mga panalangin. Sa mga nananalangin. Salamat Ikaw po nga sa ang may pananalangin. pinakamaraming experience ngayon sa atin. Kasi nag-ayos kayo ng silang bahay. Naputukan ng bomba. Ganun pala yung feeling na yun. Pag Kinukulit pumutok, ka. ini-inspect para hindi delikado sa tao. Tapos kanina, pagpunta namin doon, mga na lang, bubog.
Tapos nakakatuwa dito sa Israel. May mga nagbabantay. May security. For example, na gano'n ang nangyari. Yung area, binabantayan nila. Bakit? Para hindi nakawin yung doon, Gamit. mga gamit. Oo. Tapos yung isa pala nakita kong nakaka-bless din. Yung mga batang teenager, pumupunta sila doon pala sa mga ganon, tapos parang nag-volunteer na tumulong magtapon ng mga debris. Hello, Sister Janet, how are you? Kumusta po, te? Kumusta po dyan sa inyong banda? Marami din dyan sa Tel Aviv. Hindi man siya yata sa Tel Aviv. Nasa may border siya. Malapit. Border ng Hindi ko alam kung anong border. Syria. Papunta na dun sa may mga Arab. Yung Kasi kung dito, sa border ng yung mga diba? alam mo yung mga teenager Lebanon. sa atin, maganda rin yun na na education sa mga bata. Yung tutulong sila. Pag may mga ganon. Disiplinado naman kasi ang mga bata dito. Kasi yung mga batang siguro parang 12 years old pa lang o 13. Yung parang nagbabar mitzvah ng mga bata. Mga 13 din yan, di ba? 12. Naandun din sila, tapos may megaphone pa yung isa. Pagka sinabi ng pulis na hindi na pwedeng pumasok, yung bata, nagsasabay, hindi na sa binyan na to, hindi na pwedeng pumasok. Kaya madisiplinado ngayong mga bata, mga teenager na Tapos meron pang mga estudyanteng mga bata na nag-pray sila doon. Nagbaw-baw sila. Nagbabaw na gano'n, nag-pray. Na-video ko yun. Nakakatuwa lang din. Yun yung mga blessing na sa gitna ng chaos. dilubyo. Makikita mo yung pagkilos ng Lord. So, Ingat po kayo din, mga kapatid, Sister Arlene, tsaka si Sister Janet. Saka mo yung nung makikita mo yung pagtutulungan nila kapag may ganyang war. So, walang bayad yun, yung mga bata na yun. Walang bayad. Sa atin, puro ba? Pero madali yung pagtapon nila kasi di ba yung bahay ni Lola nasira yung bintana. Tsaka may hahanda na rin silang basurahan. Yung malaki yata na basurahan. Wala, kasi doon madali lang magtapon dahil nasira nga yung trees tapos yung glass. Ay, tinatapon lang nila doon. Kakain ka pa ba nito? Ng chips? Itinatapon nila doon tapos may mga yung mas mga matatanda ang kumukuha. Nilalagay nila doon sa may basurahan. Tapos yung mga iba parang nangunguha ng mga yung... yung mga religious lahat? Hindi, may mga hindi. religious. Oo. Kumusta na daw kayo? Ito, katatapos lang ng alarm. Takbuhan na naman kami. Magla-live lang tayo para alam na okay lang tayo. tayo. Kahit hindi masyadong okay. Mga nangihina ngayon lahat ng mga tao dito. Oo. Kasi pag nagbomba sila, buong Israel talaga. Oo, dati di ba sasabihin mo sa south lang yung mga bomba dumadating nung ang Gaza. South. Central, South, ang North wala. Tapos nung sa Lebanon naman, North lang. North yung pinaka-farthest North. Pag umabot na ng Haifa, malala na yun. Minsan-minsan lang. Ngayon, pag mag-alarm, buong Israel eh. Dati yung mga halimbawa sa North, pumupunta sila sa South. South, oo. Para hindi masyadong Hindi sila maapektuhan. Pero ngayon, buong Israel na. Mula Ilat. Hinutel na ba yung mga, yung mga
Kasama dun sa doon bahay? sa building nila lola. Hindi pa, ano? Diba, Inaayos ng meron na yatang pinaglagyan yung mga iba. Sabi ni kuya nga, ang kinukuha daw nila yung Israeli. Sabi ni kuya, para na rin naman siyang Israeli. Pwede na yun. Na ganun pala ang experience nun. Pero yung aparador na pinaglalagyan ko ng damit, hindi yung nagasgasan. Tapos yung... Walang nasira na gamit mo? Wala. Kay lola lang? Yung mga sopa, sira din? Hindi, pero Baliktad? Oo, nabaliktad. Baka Tapos naman binaliktad ng mga pulis? Hindi, bumaliktad siya. Bumaliktad Tapos pala. umusod papunta dito. Lakas Tapos yung mga trees na natanggal sa bintana, pumatong sa mga pumatong dun sa mga mga sopa na bumaliktad. Pero parang hindi naman nasira yung mga sopa. Yung mga upuan ni Lola na nandun yung parang alam niyo yung yung dining table nila, nasira yung mga upuan. Tinapon na yun kanina. Pero walang nasira na yung parang pader ganon? Mayroon, yung hagdan, di ba? Ay, Tapos yung hagdan. Yung pagitan, yung parang mga poste sa pagitan ng mga bintana. Hindi yung foundation ng building, wala. Yung kila Lola, parang hindi masyadong na yung foundation. Yung kabila, umuka-uka yung mga haligi. Yun talaga kasi doon tumama. Hindi na yun pwedeng tirahan. Hindi nga pwedeng pasukin, hindi na pwedeng akyatin. Yung mga tao doon ay pinaalis. Hindi na sila doon. Hindi, wala silang nadalang gamit. Ang sabi ni Lola Hindi, baka merong pwedeng pumunta doon ng mga pulis or di kaya pag na lang siguro parang sisirain daw yun Oo, parang ginawa dyan sa baba. Dyan yung nakikita dyan. Sisirain siya kasi hindi Buong siya pwedeng building. tirahan. Sinira. Pero yung kila Lola, ang sabi, may pupunta pa daw na engineer para i-check kung pwede pang tirahan. Tapos i-renovate lang. Oo. Tapos ang gagastos, yung area, yung Haifa, for example, kung Haifa. Municipality. Municipality of Haifa. Grabe talaga. Pero, maganda kasi, direct, within the area lang nila, hindi na sila magre-request pa sa national. Tsaka Kasi ang hirap nun kung magre-request sila sa national, ang sabi ni daming Kuya, problema. sabi ng anak ni Lola, kanina daw, maraming pumunta doon na mga politician, Ganun. mga police, mga engineer na nag-check ng bill. Kumbaga, isang araw, wala pang 24 hours, may action na agad na kailangan, kung ikukordon yung bahay, ikukordon na. Di ba nilagyan na ng harang? May harang plastic. May harang din from beginning ng dun sa may circle. Roundabout pala. Mula doon, tapos papunta dito, doon sa susunod na roundabout kung saan nakapark yung mga yung mga magandabid nakakordon yun Ganun lang yung mas lighter kapag hindi siya direct na heat. Inisip ko lang din kanina, kasi si Lola nung hindi pa siya talaga totally nag-Alzheimer, yung mga gamit niya, mahal na mahal niya rin yun. Diba? Yung iniingatan niya rin. Pero diba, isang ganun lang, parang tumuwad na lahat ng mga gamit. Wala, hindi mo rin madadala talaga lahat ng Parang hindi mo talaga pwedeng di ba si Lola Deborah noon? I-attach yung sarili mo sa mga Gamit. mga Bagay. gamit, mga bagay dito sa mundong ito. Wala. Iwanan mo din, masisira. Kaya kain na lang tayo. Kain tayo.
Okay na sana eh. Kain na lang tayo. Ano tayong kumain? Kain tayo ng healthy food. Uminom ng kape na walang sugar. Ako din nanghihina. Kasi paano ka matutulog? Alam mo yung ano, Mag-alarm ng alauna. yung Mag-alarm may ng alas 4. yung may mga plano, yung may plano tayo din, yung kasi diba, sabi, okay, pag ano, mga ilang araw na lang, magdidesisyon na iuwi na si Lola sa bahay. Tapos bigla na lang magbabago yung, ano, mga plano. Kasi, iibahin ng sitwasyon. Merong ano din, di ba, yung sa Bible, yung nagpaplano siya na mag-build ng kanyang ano, ng kanyang kamalig. Pero sabi niya na, Sabi ng Lord, hangal, ngayong gabi din ay babawiin ko na ang buhay mo. Kaya hindi talaga tayo pwedeng maging proud sa kung ano mang sitwasyon meron tayo. Kasi may ano ba, may verse we ba are sa not in Bible na control. ano, na sinasabing you will plan? Or ano? sabi, pag magplano ka, ipagkatiwala mo sa Lord yung plano mo. Tsaka ang sabi din ni James, sabi niya, pag meron kang gagawin, wag mong sabihin na bukas pupunta ako doon, gagawin ko to. Dapat sasabihin mo lagi na kung ipagkakaloob ng Lord. Kasi di ba, suddenly yung mga pangyayari magbabago. Nakakatakot lang talagang magplano na yung parang sigurado ka na iyo yung oras. Mahilig tayo sa ganun. Oo. Secure yung future natin. Lalo na pag bata ka pa. Kala Mag-invest. Wala Invest namang dito, problema invest doon. Okay lang din naman yun. Mag-invest. Hindi, marami yung nag-invest na doon na sila nakafocus eh. I mean to say, yung lahat sa kanila. Di ba? Ano na nila. Ayun, busog ako sa Lord. Hindi na ito masyadong, pero ganito talaga yung kanilang chips, yung hindi matigas. Yung parang sa McDo. Hindi siya crispy. Mga ano lang talaga siya. Erabto mga kapatid, erabto po lahat ng nanonood mga taga-Israel eh. Siyempre, tulog ang ano. Hinihintay niyo ba yung alarm ng alas 10? Di ba meron din yung mga alas 10, alas 11? Ano niya eh. Sana wala. Kaya nga. Nawawala na. Tapos, Basta pag nag-alarm, Alas 4, mayroong kang alas gawain na 5. isara mo na yan kasi tatakbuhin ko yung ano. Tatakbuhin ko si Lola. alas 4 or alas 5, ganyan. Kaya nga, kaninang madaling araw, no? Hindi na ako nakatulog. Matulog na po kayo kung habang hindi pa nag-a-alarm. Hirap din yun. Bigla kang... Oo nga. Parang nung isang gabi, di ba yung unang nangyari, tapos parang napuyat tayo. Napuyat ako nun kasi hindi ko alam kung ano ba yun. Kasi kakaiba yung alarm eh. Tapos sabi ko nung gabi, kinagabihan ng sumunod na gabi. Sabi ko, hindi yata ako matutulog. Parang baka hindi ako magising. Ganyan nga ang iniisip ko. Kasi Baka hindi ako magising, tas nag-a-alarm na pala. parang, gising lagi yung diwa. Siyempre, dun sa bahay ni Lola, pupunta sa shelter, bababa pa. Ikaw, nasa shelter ka na. Tapos, Kaya nga, nakatulog din ako. Sabi ko, hindi ako matutulog. Nakatulog na lang din ako sa sobrang pagod ko eh. Kasi siyempre, nagtrabaho pa. sabi nga ni Lola, anong kinakatakot mo? Sabi niya, nandito ka na sa shelter. Pero syempre, di ba, tatakbuhin mo din sila. Ligtas na ligtas ka, tao yun. Oo, nakakahiya yun. Kasama mo sa bahay eh. Kaya Hindi yun, pala ikaw na may nagising. kapelit himbing na himbing, tas yung mga employer mo, may nangyari na palang hindi maganda sa kanila. Kaya nga. Mahirap din yan. Kasi di ba, pag caregiver ka,
responsibility mo yung Oo, lahat. mga alaga mo. Alaga mo, mga ari-arian nila. Hindi lang pwedeng ikaw lang sarili mo ang isi-secure mo. Kailangan mo silang gisingin. Kahit sinasabi na nila, matanda na ako, magtago ka na, ikaw na lang bahala. Kasi di ba ganun sinasabi nila? Ikaw lang pumunta sa shelter, matanda na ako, okay na ako sa buhay ko. Oo, Siyempre, pag pinilit mo naman sila, susunod sila. Kaya nga yung mga anak nagkumuha ng caregiver para may mag-aalaga sa kanila. Tapos, ikaw lang mag-isang magtatago. Hindi naman yata yan tama. Minsan mo rin. Oo. Kasi parang magulang mo na rin sila eh. Oo. Kahit naman sino yung kasama mo, kung alam mo kasama mo yun. Pero iniwan kita kanina, ano? Ang bilis mo palang tumakbo eh. Napapagod ako na... Ikaw, paano kayo naglalakad ka? Parang nag-beauty contest ka dun eh. Nag-alarm na. Oo. Parang to yung... Kasi natatawa ako kasi sabi ko, magaling palang tumakbo si... runner ako. Runner. Ang layo-layo ko na sa'yo eh. Naglalakad ka naman eh. Ako talagang hagibis ba? Ganun pala yung First time ko yun. Ano nga ba yun? Adrenaline. First time ko talaga. Tumataas yung dugo mo. Yung naabutan sa labas. Lahat ng hormone pupunta sa paa. Kung ako siguro kasama ni Gara. Sabi ng utak mo, takbo na! Ano yan? Bilis-bilis ng mga... Yang ang binuhat ko na mabigat. Hindi ko yung kaya. Hindi ko yung kaya. Talagang makauwi na lang eh. Para Lahat ng mga cell mo nasa utak mo. Lumalakas ka eh kapag gano'n. First time ko talaga yun. Yung inisip ko pag ako siguro kasama nila Gara at saka ni Irene noon nung naabutan sila yung sa open space sila. Ay, na walang pagtataguan, hindi ko lang alam. Baka sumuksok ako dun sa Imbornal. Ako sana yung kauna-unahang tao na nagpa-picture sa Imbornal. Babae. Ikaw sana yung binigyan ng pera. Magkano ba yung... 80,000 ba yan? 50,000. Ang babae sa Imbornal is imported Israel. Kasi sabi nila, di ba, may Imbornal. Kasi hindi ako kasya. Si Irene lang ang kasya yata dun eh. Basta may pangyayari yung mga ganon para meron din mga nakakatawa. Pero meron ding mga may mga bagay talaga na maamis ka. Naalala ko nung kami mag-visitation kami nun. Yun nga yung parang halos magkasusunod lang yun eh. Yung kila Irene at kay Gara. Yan sila naabutan, di ba? Yung malapit sa Grand. Naabutan kami, tapos sumiksik kami doon. Kami pa. Ako, si Pao, si yung Gara. sa may basurahan. Kung saan lang kami nagtago. Yung lagayan ng basurahan na gano'n, wala namang wala. Kumbaga pag may sumabog doon na bomba, talagang wala naman yun eh. Kasi parang lang yun eh. Kubo lang yun eh. Na nilagyan lang ng semento para hindi maulanan yung mga basurahan. Pwede bang itapon ko na ito? Tapos merong babae doon na grabe yung panalangin niya. English pa, tapos Hebrew. English, Hebrew. Kasi gusto niyang maintindihan ng mga Israeli na nandun. Tapos, di ba yung mga Israeli? May mga hindi naniniwala talaga sa Lord. Sabi niya, mabuti yan at naniniwala ka sa Diyos. Tapos sabi niya, syempre, kung hindi ang Diyos ang aasahan natin, sino pa? Wala naman tayong pwedeng asahan. Sabi niya, God is a true God. Tapos nagkausap-usap pa kami nun. Kinuha ko pa yung number niya. Hindi naman na kami nakapasyal doon. Taga-Dalia siya. Diyan sa may mga Druze. Druze siya? Hindi siya Druze. Parang missionary. Parang siya, American. Ewan ko kung ang asawa niya ba ay taga rito. Kasi magaling din naman siya mag-Hebrew. Pero yung Hebrew niya, yung tono, pang-American. Baka American Jew siya. Hindi ko alam. Kasi yung parang si Helen dati, ganun yung pag parang Hebrew niya. Oo.
Ano wrote sa... Ano wrote sa... At the road said, sabi ni Lola, wala na daw rocket ang Iran. Oo, kasi may mga ginawa din ng Israel dun eh, na pinaputok nila doon mismo sa Iran yung mga rocket. Tapos may mga isa pa din na parang sinira nila yung mga launcher na iba. Meron na lang daw, yung na lang daw ang pinadala yung isa. Sabi ko, talaga. Nawa matapos na kasi kawawa din yung mga tao doon. Kawawa din dito sa Israel. Kung doon nila pinaputok mismo, di patay yung driver ng ano. Ang lakas-lakas ng bomba nila, tapos doon puputok. Grabe, magkano ba yung isang rocket? Bili nga tayo ng grabe, ang mahal nun, diba? Ilang $1,000 yung isa nun, sayang. Sayang ang pera nila. Tapos dito din, mahal din yung rocket din naman yung halimbawa, diba, mag-intercept yung sa Iron Dome. Maliit. Rocket din yun. Pero maliit lang yun. Oo, pero kahit pa, pera din yun. Magkano din yung... Pinapa-ano yun, kasi pag friction siya. Pumuputok na dun sa taas. Mahal naman talaga ang costly talaga yung war. Costly pa, tapos yung mga damage pa. Di ba, yung mga bahay na nasira, mga sasakyan na nasira, tapos mga buhay na nawawala, grabe. Ilan na yung namatay dito, magmula ng war ng Iran? Marami na rin, no? 10. War ng Iran, madami na. Tapos, marami na sugatan. Ang kaninang napanood ko kay Amira, 90 plus yung injured. Tapos, parang, ilan yung namatay? Marami na rin namatay. Dito sa Haifa, 3. Tapos sa Tamra, 5. Hindi, 8 yata yun. Tapos yung sa Tel Aviv, yung sa building. Sa Batyang pala, Batyang. May mga Pilipina din yata na. Tapos sa Pitaktiba. Nakita ko na sugatan. Nakakatakot. Kaya talagang, sabi nga ng pinag-aralan natin ngayon, ang iba umaasa sa mga weapon na mga matitindi. Ito? Pero, dapat umasa tayo sa Diyos. Makakatakot pa rin kahit pag nag-alarm na, di ba? Takot naman yung kaagad na kakakaba-kaba naman yung agad-agad na. Pero iba pa rin pag nasa Lord ka kasi may takot ka pero may comfort. Pero yung kanina, di ba, sabi ni Inay, nakakatawa. Nagbabasa siya ng Bible dun sa... Oo, di ba? Kakaiba din yun na instead na mag-worry ka, yung binabasa mo yung mga promises ng God sa Bible. Kaya nga sabi ni Lola, di ba, magtahi ka na lang parang. Magtahi ka, sabi niya, para hindi ka nervousin. Magtatahi ka, madaling araw. Nagigising mo lang. Sige na po, Lailatob na po tayo. Salamat po sa God bless po at ingat po tayong lahat. Salamat sa pagsama sa kwentuhan. Alam po namin na marami din po kayong maikukwento. Oo nga. Masarap din yun na magkwentuhan tayo dito kasi para may remembrance tayo. Hindi, tsaka pag mayroon kang kausap, iba din ang pakiramdam parang nakakahinga ka. Sara mo nga rod kung talagang totoo yung sinasabi mo. Nakakahinga ka, yung hindi ka lang mag-isa kasi di ba tayo dito. Malayo naman tayo sa mga mahal sa buhay. Kasi yung mga nasa Pilipinas pa, nag-aalala pa sila. Siyempre kasi yung mga balita naman, talaga naman. Pero talaga yung namang... pinaka-worst yung pinapakita talaga. Hindi. Talaga namang kakaiba din ngayon. Kakaiba kahit yung sa akin din, iba. Yung gera ngayon, iba yung laro nila. Ibang experience, ibang takot. Yung mararamdaman mo. Pero Saka ngayon ka lang nakakita ng mga Israeli talaga na na natatakot din. Na natatakot. Dati, di ba, kahit may gera, may mga bus. Ngayon, yan na si Ining, Hi, Ining. Ngayon walang bus. Oo. Mga bus konti lang. Lalo na kahapon,
Ngayon medyo dumami pero konti pa din. Kaya nga ako kanina naglakad ako ng 23 minutes muna bago makakuha ng internet. Pero okay na rin, walking. Maganda naman yun eh. Sige po, Laila to. God bless po. God bless po sa atin. Ingat po tayong lahat. At ang Lord po yung mag-iingat din sa atin. Manalangin po tayo. At sa Lord po tayo magdepende. Sa lahat ng panahon. God bless po. Behind me, to him be the glory. Amen. Because there is Ay, ano ba yun? Nag-ano? I dance very good. Hindi ko pinatay. No? I dance very good. I dance, this is my friend. But I don't know. How are you? You are your friend. Bye-bye po.